Pagka natalo ka, ma-analyze mo. Ano ba yung kulang, ano ba yung ginawa ko dati. So pwede mong palitan. Pwede mong sundan yung mga ibang tips na binibigay ng mga kapwa natin mga vlogger. Hello mga kabakyard, great morning. Ayan, muling nagbabalik ang iyong lingkod, GG Official TV. Ayan. So yun nga mga kabakyard, so another content na naman tayo sa nagtanong kung paano nga daw mapapalakas yung palo ng kanyang alaga. So mga kabakyard, yung tanong niya is napaka-basic yun mga kabakyard. Kasi alam naman natin kung mahina ang katawan ng manok natin, talagang mahina yan pumalo mga kabakyard. So kailangan mga kabakyard yung mga manok kailangan healthy, maganda ang katawan at yung hipo niya nandoon. Tapos mga kabakyard, yung appetite ng manok nyo is talagang ganado po siyang kumain dapat. At napapansin nyo mga kabakyard, tuwing madaling araw, umaga, tumitilaok po yan yung manok nyo, pumapagaspas po yan. So pagka ganun po ang manok ninyo, ibig sabihin, wala na po kayong hahanapin dapat. Kasi kung ang iniisip nyo, lalakas pa yan, hindi po nilalabas ng ating mga alagang manok yung kanilang lakas. Kung alam nila na hindi totoong kaaway yung ihaharap mo sa kanila. Mas maganda mga kabakyard kung ako sa inyo, pumunta kayo sa mga kapitbahay ninyo na may manok. So doon nyo po i-spar. Kasi ang inyong mga manok, pag minsan mga kabakyard, meron ding isip yan. Maliit lang ang ulo ng manok natin pero mas malaki ang utak ng mga yan pagdating sa atin. Kasi ang mindset ng mga alaga natin mga kabakyard ay dapat agresibo mga kabakyard. Dapat agresibo ang manok nyo. Doon sa sinasabi mo na paano ba lalakas. Ayan. So pagka binitaw mo yung alaga mo mga kabakyard, hindi mo agad talaga makikita na malakas yung manok mo. Number 1, titignan mo rin dyan yung kanyang bloodline mga kabakyard. So ang bloodline ng manok mo ay talagang medyo malakas talaga, kagaya ng mga sweater na talagang wala kang ibang maririnig kundi talagang pumapagapak yung palo, di ba mga kabakyard? Talagang ratratan. So sa akin mga kabakyard, di rin ako bumabase sa ganun. So yung iba siguro gusto ganun. Talagang bardugalan, talagang maririnig mo talagang parang Armalite, no? Pero sabi ko nga, kanya-kanya tayong pananaw pagdating sa pagmamanok. So hindi ko naman sinasabi na hindi ako pumapabor doon sa mga malalakas. Talagang sadyang ako kasi gusto ko sa mga alaga natin may utak mga kabakyard kung paano nila tatapusin ang laro. Ayan. So yung content natin mga kabakyard is alam ko na gets nyo yung ibig ko sabihin. Pinakamahalaga sa ating mga alaga, malusog, nandun yung hipo, magandang pointing, magandang appetite, magandang tubo ng kanyang mga balahibo, wala siyang ibang nararamdaman, talagang ando doon yung hinahanap nyong katawan. Ayan. So yun na mga kabakyard, perfect na yun. Huwag nyo nang hanapin na malakas pumalo yan kasi pagka naitari na yan mga kabakyard, hindi natin alam kung paano niya tatapusin yung kalaban. So ganun lang mga kabakyard. Una sa lahat, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel at nandiyan dyan. At lalo na kung ikaw ay bago, mag-subscribe ka sa aking channel kung gusto mo yung mga ganitong kwentuhan, usapan tungkol sa pagmamanok. Pwede po kayo mag-subscribe sa akin at pwede nyo rin pa ako sundan sa ating Facebook page, Greggy Dinapigi mga kabakyard. So yun lang mga kabakyard, naipaliwanag ko na siguro yung gusto mong mangyari. Sa kung lakas lang hanapin natin, yung sinabi ko na kailangan unahin natin yung kalusugan ng ating mga alaga, yung perfect na physical fitness nila dapat nasa training, nasa cording, yan. Kasi kung manipis ang manok natin mga kabakyard, asahan mo, wala talagang kakwenta-kwenta yung kanyang palo mga kabakyard. Manipis, no? Minsan kasi yung ibang magmamanok, gusto nilang
bulto, no? Sabi naman nila pag manipis, bloodline na talaga. Subukan nyo pong mag-try and error. Subukan nyo muna kung talagang totoo. Pwede nyo i-try. Sige, ilaban nyo yung ganong katawan. Kung anong magiging resulta, hindi, doon nyo malalaman. Doon nyo po malalaman yung, sabi nga nila, may experience mo muna ang isang bagay bago mo magiging perfecto, bago mo madidiscover ang isang bagay. Magkakaroon ka muna ng failure, no? Madidiscover mo sa sarili mo. Basta kung ano yung hilig mo, kung ano yung goal mo, gawin mo lang. So nagkakaroon kasi ng analysis pagdating in the end, nagkakaroon ng analysis. So pagka natalo ka, ma-analyze mo. Ano ba yung kulang, ano ba yung ginawa ko dati. So pwede mong palitan, pwede mong sundan yung mga ibang tips na binibigay ng mga kapwa natin, mga vlogger na magmamanok. Ganun lang. So pag sinundan mo yung sinabi niya, hinaluan mo ng konting strategy mo, medyo maganda naman yung resulta. O dito tayo mag-continue. Ganun lang mga kabakyard. Saka aralin din natin ang bawat bloodline ng mga manok. Aralin natin yung mga fighting skills ng bawat bloodline. Aralin natin. So yun lang mga kabakyard. At sana mag-comment pa rin kayo sa baba kung ano yung gusto nyo pag-usapan. So pagdating sa mga pag-aalaga, meron din tayong konting nalalaman dyan mga kabakyard. Kaya gusto ko ma-share ko yun sa inyo dahil ito yung passion natin mga kabakyard. Yung passion natin sa pag-aalaga ng manok, pag-breeding ng manok. So hanggang dito na lang mga kabakyard. Sana lahat kayo malayo sa anumang problema at laging malusog. I love it.